Kasambahay. Pinalayas ng amo matapos niyang lagyan ng inumin ito ng pampagana at may nangyari sa kanila. Pero magugulat ka kapag nalaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Mapagpalang araw po, listeners. Ako po si Miss J.A. At nandito po muli ako upang ihandog sa inyo ang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating magaling na writer na si Aki. Sana po'y magustuhan niyo ang aming inihandog na kwento para sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang video na ito. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Si Lyra ay isang simpleng kasambahay sa makapangyarihang pamilya Suarez, kung saan ang kanyang amo na si Mayor Stephen Suarez ay kilala sa pagiging mabait at makapagkalinga. Dahil sa tulong at kabutihang ipinapakita nito sa kanya at sa kanyang pamilya, unti-unting nahulog ang loob ni Lyra kay Stephen. Isang damdaming pilit niyang tinatago dahil sa kanilang magkaibang mundo. Marahang pumasok si Stephen Suarez, halatang pagod. Nakaluwag ng kanyang kurbata. Bahagyang nakabukas ang unang 2 butones ng polo. "Sir Stephen?" Mahinang tawag ni Lyra mula sa gilid ng sala. Napalingon si Stephen. "Lyra." Mahinang tugon ni Stephen, halos buntong hiningang kasunod. Agad lumapit si Lyra na dalang isang malinis na tuwalya at isang basong malamig na tubig na parang matagal na niyang inihanda, na para bang alam niyang darating ang ganitong sandali. "Galing po kayo sa plaza, sir. Mainit po doon ngayon." Tanong ni Lyra at maingat na iniabot ang baso. Tinanggap yon ni Stephen. Bahagyang nagtagal ang kanyang tingin kay Lyra bago uminom. Ramdam ni Lyra ang titig na yon, kaya bahagya siya napayuko. Pilit pinipigilan ng pag-init ng kanyang pisngi. "Salamat," sabi ni Stephen matapos uminom. "Grabeng daming tao, halos hindi na ako makahinga kanina." "Upo po muna kayo, sir." Mabilis sasabi ni Lyra, itinuro ang sofa. "Magpahinga po muna kayo." Hindi na tumutol si Stephen. Dahan-dahan siya naupo. Sinandal ang likod sa malambot na cushion at pinikit sandali ang mga mata. At doon, sa simpleng tagpong yun, ang makapangyarihang mayor ng bayan, nakapikit, pagod at tahimik. Nakaramdam naman si Lyra ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makita si Stephen na ganito. "Sir?" Maingat na tawag ni Lyra. Dahan-dahan nagmulat si Stephen. "Pwede ko po bang punasan yung pawis niyo?" Tanong ni Lyra, bahagyang nanginginig ang boses. Tumango agad si Stephen. "Please." Lumapit si Lyra. Ramdam niyang init ng katawan ni Stephen. Ang bahagyang pabango nito na nahalos sa amoy ng araw at pagod. Dahan-dahan niyang itinapat ang tuwalya sa noo nito. Marahang pinunasan ng pawis. "Ang gaan ng kamay mo," biglang sabi ni Stephen. Napatigil si Lyra. Sir? You're careful." Dagdag ni Stephen. Napalunok si Lyra. Trabaho ko po ito, sir." "Hindi lang trabaho," sagot ni Stephen. Nakatingin pa rin sa kanya. "May malasakit." Napayuko si Lyra. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Dahil kung magsasalita siya, baka may lumabas na hindi dapat. Kaya imbes na sumagot, itinuloy na lang niya ang pagpupunas. Sa gilid ng noo, sa pisngi, pababa sa leeg. At doon, napansin niya ang bahagyang pamumula sa balat ni Stephen. Nasunog po kayo sa araw." Nag-aalalang sabi ni Lyra. "Ganun ba?" Sagot ni Stephen, tila walang pakialam. "Sandali lang po." Biglang sabi ni Lyra na umatras. "Kukuha po ako ng cold compress." Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang naglakad papunta sa kusina. Hawak ang sariling dibdib na bumibilis ang kabog. "Kalma ka lang, Lyra. Trabaho mo lang to. Trabaho." Pagbalik niya, dala ng malamig na bimpo. Lumapit siya ulit kay Stephen, mas maingat ngayon. "Sir, medyo malamig po ito." Babala ni Lyra.
It's okay. Sagot ni Stephen, bahagyang umiti. Marahang inilapat ni Lyra ang malamig na bimpo sa leeg ni Stephen. Napapikit ito sandali. Tila ba nakahanap ng ginhawa. Ay, ang sarap. Bulong ni Stephen. Napangiti si Lyra, kahit pilit niyang tinatago. Tapos po, ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Hindi pa po kayo kumakain Nagmulat si Stephen, tumingin sa kanya. Ikaw, kumain ka na ba? Natigilan si Lyra. Ako po, mamaya na. Hindi, sabi ni Stephen. Kumain ka muna. Sir, okay lang po. Lyra, napahinto si Lyra. Sabay tayo. Dagdag ni Stephen, mas mahina na ang boses. Hindi ko kayang kumain ng mag-isa ngayon. At sa simpleng pakiusap na yun, may kung anong bumigay sa loob ni Lyra. Opo sir. Habang naghahanda si Lyra ng pagkain sa kusina, ay napapangiti na lamang siya. Pagbalik niya sa dining area, nandoon pa rin si Stephen. Ready na po sir, sabi ni Lyra. Tumayo si Stephen at sumunod sa kanya. Tahimik silang naupo. Tahimik silang nagsimulang kumain. Masarap, sabi ni Stephen matapos ang unang subo. Salamat po, sagot ni Lyra. Lagi naman, dagdag ni Stephen habang nakatingin kay Lyra. Napayuko na naman si Lyra. Hindi niya kayang salubungin ang titig na yon. Hindi kong alam niya kung gaano siya kahina pagdating kay Stephen. Lyra, biglang tawag ni Stephen. Po? Pagod ka rin ba? Napatingin si Lyra. Sir? You do so much in this house, sabi ni Stephen. Napapansin ko. Napangiti si Lyra. Trabaho ko po talaga yon. Hindi pa rin madali, sagot ni Stephen. At least, may dahilan po ako para magsipag. Bulong ni Lyra, hindi sinasadyang lumabas. Anong dahilan? Agad na nagtanong si Stephen. Natigilan siya. Napakagat sa labi. Bakit mo sinabi yon? Para po makatulong sa pamilya ko. Mabilis sa sagot ni Lyra at umiwas ng tingin. Pagkatapos kumain, tumayo si Lyra para magligpit. Lyra, napahinto si Lyra. Bakit po sir? Dahan-dahan tumayo si Stephen at lumapit kay Lyra. Salamat, sabi ni Stephen. Sa pag-aalaga mo sa akin. Sir, trabaho ko po, I know. Putol ni Stephen. Pero hindi lahat ginagawa yun ng ganito. Dahan-dahang inangat ni Stephen ang kamay niya at marahang hinawakan ang kamay ni Lyra. Pagpahinga ka rin. Dagdag ni Stephen, saka binitiwan ang kamay ni Lyra. At parang wala lang. Tumalikod dito at naglakad papunta sa hagdan. Iniwan si Lyra na kinikilig na naman. Dahan-dahan niyang tinignan ang sariling kamay. Hindi pwede. Bulong ni Lyra sa sarili. Hindi pwede, Lyra. Pero kahit anong ulit niya, alam niyang huli na dahil tuluyan na siyang nahulog. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Lyra. Tahimik ang buong mansyon. Tanging mahihinang yabag niya ang tunog ng mga kaserola sa kusina ang maririnig. Sanay na siya sa ganitong routine. Gumising bago ang lahat. Maganda ng almusal. Siguraduhing maayos ang lahat bago bumangon ang mga amo. Pero ngayong umaga, may kakaiba. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang nangyari kagabi. Ang pagod na mukha ni Stephen. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. At higit sa lahat, ang marahang paghawak nito sa kamay niya. Napahinto siya sa paghiwa ng tinapay. Hindi pwede. Magkaiba kayo ng mundo, Lyra. Kaya huwag kang umasa. Pinikit ni Lyra sandali ang mga mata. Pilit kinakalma ang sarili. Good morning. Napalingon agad si Lyra. Nakatayo si Stephen sa may pintuan ng kusina. Nakasuot ang simpleng polo at slacks. Good morning po, sir. Sagot ni Lyra na inayos ang postura. Lumapit si Stephen, sumandal sa counter. Pinagmamasdan siya. Ang aga mo na naman. May kailangan po kasing ihanda, Lyra. Natigil si Lyra. Relax.
Sabi ni Stephen, bahagyang nakangiti. Hindi kita pinapagalitan. Napayuko si Lyra, nahihiya. Sir, breakfast po. Later. Putol ni Stephen. May pupuntahan tayo. Napatingin si Lyra. Tayo po? Tumango si Stephen. Sa plaza, may continuation ng event kahapon. Napaatras si Lyra ng bahagya. Sir, ako po? Yes. Diretsong sagot ni Stephen. Sasama ka. Pero sir, ako po ay kasambahay. Dugtong ni Stephen, walang bahid ng pag-alinlangan. I know. Tahimik si Lyra. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ka lang yun. Dagdag ni Stephen. At gusto kitang makasama ngayon. Sir, baka po, please. Sabi ni Stephen. At doon na tuluyang natahimik si Lyra na siyang walang nagawa kundi sumama dahil gusto niya rin naman. Makalipas ang isang oras, nasa kotse na sila. Tahimik si Lyra sa passenger seat, halos hindi gumagalaw. Nakasuot siya ng simpleng damit, isang malinis na blouse at palda, pero pakiramdam niya ay kulang pa rin yun para sa mundong gagalawan ni Stephen. Samantalang si Stephen, kalmado lang, hawak ang manibela. Paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. You're quiet, sabi ni Stephen. Kinakabahan ka? Napakagat si Lyra sa labi. Konti po. Why? Hindi po ako sanay sa ganito. Amin ni Lyra. Na kasama kayo sa labas. Saglit na natahimik si Stephen. Masama ba? Tanong ni Stephen. Hindi po. Mabilis sa sagot ni Lyra. Hindi lang po ako sigurado kung tama. Napatingin si Stephen sa daan saka muling nagsalita. Minsan, sabi ni Stephen. Hindi lahat ng tama, sinusunod. Napatingin si Lyra sa kanya at bago pa siya makasagot ay huminto ng kotse. Nasa plaza na sila. Maaga pa pero marami ng tao. Mga tindera, mga bata at higit sa lahat, mga matatandang nakaupo sa gilid, nagkukwentuhan. Pagkababa ni Stephen, agad siyang binati ng mga tao. Ngumiti si Stephen, binabati ang lahat. At nang bumaba si Lyra, doon nagsimulang mas maging maingay. Oy, sino yan? Bulong ng isang matanda. Bagong staff ba ni Mayor? Dagdag ng isang babae. Naramdaman ni Lyra ang mga tingin sa kanya kaya napayuko siya. Lyra, tawag ni Stephen. Napatingin si Lyra. Stay close, sabi ni Stephen. At parang natural lang. Hinawakan ni Stephen ang siko ni Lyra at ginabayan siya habang naglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Sir, it's okay. Bulong ni Stephen. Habang naglalakad sila, lalo silang napapansin. Mayor! Tawag ng isang matandang babae na nakangiti. Lumapit si Stephen. Naites, kumusta po? Okay naman iho. Sagot ni Naitesa saka tumingin kay Lyra. Ay, sino tong kasama mo? Kasama mo ba to? Ang ganda naman. Sabi ng isa pang matanda. Namula agad si Lyra. Siya po si Lyra. Sagot ni Stephen kalmado. Tumutulong sa bahay. Sabay-sabay na tango ng mga matatanda, pero hindi doon natapos. Alam mo, Mayor, biglang sabi ni Naites, may halong biro sa boses. Bagay kayo. Ay, oo nga, dagdag ng isa. Simple pero ang ganda, hindi maarte. Hindi tulad ng ibang babae na lumalapit sa'yo. Sabi pa ng isang matanda na tumatawa na siya namang sinang-ayunan ng karamihan. Kalma po. Bahagyang saway ni Stephen pero may ngiti sa labi. Pero ang mga matatanda, lalo lang tumawa. At si Lyra, hindi na alam kung saan titingin. Mayor, wag mo nang pakawalan yan ha. Biro pa ng isa. Tama. Dagdag ng iba. Sayang naman. Hindi na nakapagsalita si Lyra. Pasensya na. Biglang sabi ni Stephen kay Lyra. Matatanda na po, mahilig mang asar. Hoy, hindi Reklamo ng mga ito pero halatang natutuwa.
Dahan-dahang hinila ni Stephen si Lyra palayo. Sir, bulong ni Lyra, hindi pa rin makatingin. Hey, sabi ni Stephen. Huminto sila sa gilid. Look at me. Dahan-dahan tumingin si Lyra. Sorry po, sabi ni Lyra. Ako po kasi, why are you apologizing? Putol ni Stephen. Dahil po sa sinabi nila, they're just teasing, sabi ni Stephen. Don't take it seriously. Napayuko si Lyra. Pero sir, hindi po tama yun. Anong hindi tama? Na iugnay ako sa inyo. At bakit hindi? Tanong ni Stephen. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Sir, because you're my employee? Dugtong ni Stephen. Because I'm the mayor? Walang maisagot si Lyra. Dahil yun naman ang totoo. At ikaw? Tanong ni Stephen. Anong tingin mo? Napaatras si Lyra ng bahagya. Sir, nagtatrabaho po ako sa inyo. Hanggang doon lang po ako. Nawala ang ngiti sa labi ni Stephen. I see. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Lyra. Gusto niyang bawiin. Gusto niyang sabihin na hindi yun ang buong katotohanan pero hindi niya nagawa. Halika, sabi ni Stephen. Bumalik na sa seryosong tono. May iikutan pa tayo. Tumango si Lyra at tahimik silang naglakad ulit. Tahimik ang loob ng sasakyan habang pauwi sila. Pagdating sa mansyon, agad na bumaba si Stephen at binuksan ang pinto para kay Lyra. Careful, sabi ni Stephen at iniabot ang kamay. Nanlaki ang mata ni Lyra. Sir, kaya ko po. Alam ko. Sagot ni Stephen habang nakangiti. Pero hayaan mo na ako ngayon. Natigilan si Lyra. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay nito. Salamat po. Mahinang sabi ni Lyra. Ngumiti lang si Stephen. Saka naunang naglakad papasok. Sir, maghahanda po ako ng... No. Napahinto si Lyra. Napalingon kay Stephen. Sir? You've been working all day. Dagdag ni Stephen. Sit. Ako po? Yes, you. Sagot ni Stephen na lumapit. Umupo ka. Hindi gumalaw si Lyra. Sir, trabaho ko po, Lyra. Putol ni Stephen. Just this once. Napalunok si Lyra pero sumunod siya. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Samantalang si Stephen ay diretsyong naglakad papunta sa kusina. Sir, tawag ni Lyra biglang nataranta. Ako na po, stay there. Sagot ni Stephen pero hindi man lamang lumilingon. At ilang segundo pa, narinig na ni Lyra ang pagbukas ng cabinet. Ang tunog ng baso, ng tubig na binubuhos. Hindi makapaniwala si Lyra. Pabalik ni Stephen, hawak nitong isang basong tubig. Lumapit ito sa kanya at inabot yon. For you. Nanlaki ang mata ni Lyra. Sir, ako po dapat... Shh, sabi ni Stephen, bahagyang nakangiti. Drink. Parang nawalan si Lyra ng choice. Dahan-dahan niyang tinanggap ang baso, iniiwas ang tingin. Salamat po. Habang umiinom siya, ramdam niyang titig ni Stephen sa kanya. Hindi siya mapakali. Pagod ka, biglang sabi ni Stephen. Napatingin si Lyra. Hindi po. Don't lie. Putol ni Stephen. Kita sa mata mo. Napayuko si Lyra. Hindi niya alam kung paano sasagutin pero hinayaan na lamang niya si Stephen na asikasuhin siya. Lumipas sa mga linggo at sa bawat araw na dumadaan ay mas lalo lang nahuhulog si Lyra. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang sinubukang pigilan ang sarili. Ilang beses niyang pinilit na bumalik sa dati. Yung simpleng kasambahay lang siya. Tahimik, walang inaasahan, walang nararamdaman. Pero paano? Kung si Stephen mismo ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Lyra, tawag ni Stephen isang umaga habang inaayos niya mga dokumento sa study room. Coffee please. Opo sir, sagot ni Lyra. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ay nagsalita pa si Stephen. Wait. Napahinto si Lyra at napalingon. Nakatayo si Stephen sa likod niya. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ni Stephen.
Hindi pa po. Come with me, sabi ni Stephen. At tulad ng nakasanayan ay sumunod si Lyra. Hanggang sa mas lalong nahuhulog si Lyra sa mga lumipas pang linggo dahil sa ipinapakitang kabaitan ni Stephen sa kanya. Hanggang isang hapon, tahimik ang mansyon. Maaga pa lang, sinabi na ng head staff na may bisita si Mayor. Hanggang sa may humintong sasakyan sa labas. At ilang segundo pa ay bumukas ang pinto. Pumasok si Stephen. At sa tabi niya ay isang magandang babae. Napahinto si Lyra. Matangkad ang babae. Maputi, elegante ang suot. Isang fitted dress na halatang mamahalin. Mahaba ang buhok, maayos ang ayos at may kumpiyansang hindi kailangang ipilit. Lyra, tawag ni Stephen. Napatingin siya, pilit na inaayos ang sarili. Bakit po, sir? Come here, sabi ni Stephen. Agad na sumunod si Lyra. This is Olivia, sabi ni Stephen. Olivia, this is Lyra. Siyang tumutulong sa bahay. Ngumiti si Olivia. Hi, I've heard a lot about you. Napakurap si Lyra. Po? Stephen mentioned you. Dagdag ni Olivia, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Napatingin si Lyra kay Stephen pero hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Maganda ka ng tea, sabi ni Stephen. Opo sir, sagot agad ni Lyra kahit parang nanginginig ang buong katawan niya. Mula sa kusina, rinig ni Lyra ang mahihinang tawanan sa sala. Matapos ihanda ang tea, dahan-dahan siyang bumalik sa sala. Maingat niyang inilapag ang tray sa mesa. Your tea sir, sabi ni Lyra. Thanks, sagot ni Stephen. At Ma'am Olivia, dagdag ni Lyra. Ngumiti si Olivia. Thank you, Lyra. Tumango si Lyra, hindi makatingin. Pero bago pa siya makaalis ay nagsalita si Olivia. Stay, sabi ni Olivia. Napahinto si Lyra. Po? Just in case we need something. Dagdag ni Olivia, casual lang ang tono. Napatango na lamang si Lyra pero may kirot sa kanyang puso habang pinapanood si Stephen at Olivia na nagtatawanan. By the way, biglang sabi ni Olivia, nakatingin kay Lyra. I will be staying here. Nanlaki ang mata ni Lyra. Po? Yes. Dagdag ni Olivia. It's more convenient. Napatingin siya kay Stephen. Lyra, singit ni Stephen. Prepare one of the rooms upstairs. Make sure it's the one near my room. Dagdag ni Olivia. Near your room po? Ulit ni Lyra, hindi makapaniwala. Ngumiti si Olivia. Yes, since... Bahagyang tumingin si Olivia kay Stephen, saka bumalik kay Lyra. We're getting married anyway. Naninikip ang dibdib ni Lyra sa narinig. Hindi siya makapaniwala pero sumunod siya sa utos nito. At doon na pagtanto ni Lyra na wala nga talaga siyang pag-asa kay Stephen. Pero mas lalong nasaktan si Lyra dahil ang dati niyang ginagawa kay Stephen ay si Olivia nang gumagawa. Nalaman na rin ang lahat ng mga tauhan sa mansyon na si Olivia ang mapapangasawa ni Stephen. Masakit man kay Lyra pero kailangan niyang tanggapin na may babaeng minamahal na ang kanyang amo. At kahit masakit para sa kanya na makitang araw-araw ang mga itong magkasama at nagkakasiyahan, kailangan niyang ipagpatuloy ang trabaho. Pero hindi lang pala siya emosyonal na masasaktan dahil isang umaga, tahimik ang buong mansyon nang umalis si Mayor Stephen para sa isang meeting sa munisipyo. Narinig pa ni Lyra ang tunog ng sasakyan nitong papalayo. Huminga siya ng malalim. Ay, okay lang. Bulong ni Lyra sa sarili. Kaya ko to. Pero hindi pa man siya nakakalayo sa may pintuan, ay narinig na niya ang malamig na boses mula sa likuran. Lyra? Napahinto si Lyra. Dahan-dahan siya lumingon. At doon niya nakita si Olivia, nakatayo sa hagdan. Nakasuot ito ng puting dress na parang walang bahid ng kasamaan. Pero ang mga mata nito, mapanghusga, nakakakilabot. Akala ko ba may gagawin ka?
Tanong ni Olivia, nakataas ang isang kilay. Opo, Ma'am Olivia. Maglilinis po sana ako sa kusina. Hindi. Lumunok si Lyra. Sumunod ka sa akin. Tahimik siyang sumunod habang umaakyat sila sa ikalawang palapag. Pagpasok nila sa kwarto ni Olivia, agad itong sinara ang pinto. Lumapit ka. Ginawa ni Lyra. Mas malapit. Hanggang sa halos magkalapit na sila. Tignan mo ko. Utos ni Olivia. Dahan-dahang tinaas si Lyra ang tingin. At doon niya nakita ang ngiti ni Olivia. Hindi ito ngiti ng isang mabait na babae. Isa itong ngiti ng isang taong may balak manakit. So, mahinang sabi ni Olivia. Ikaw pala yung kasambahay na masyadong close kay Stephen. Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi po, ma'am. Don't lie. Biglang lumamig ang boses ni Olivia. Akala mo, hindi ko napapansin? Patuloy ni Olivia. The way you look at him, the way you serve him, parang hindi ka lang kasambahay. Napayuko si Lyra, hindi siya makasagot. Alam mo kung anong problema sa mga katulad mo? Tanong ni Olivia, dahan-dahang umiikot sa kanya. Nakakalimot kayo ng lugar ninyo. Tumigil ito sa likuran niya. Isa ka lang kasambahay, Lyra. Wala kang karapatang umasa sa taong tulad ni Stephen. Sorry po. Halos hindi na marinig ang boses si Lyra. Sorry? Napatawa si Olivia. That's it? Bigla siyang hinila nito sa braso. Napangiwi si Lyra sa sakit. Gusto mo bang turuan kita ng tamang asal? Mama, nasasaktan po. Good. Ngumiti si Olivia. Dapat lang. Bigla siyang itinulak nito sa sahig. Bumagsak si Lyra. Napahawak sa malamig na tiles. Nanginginig ang katawan niya. Hindi lang sa sakit, kundi sa takot. Tignan mo nga yung sarili mo. Sabi ni Olivia habang nakatingin sa kanya mula sa taas. Mukha kang basahan. Napapikit si Lyra pero hindi siya nagsalita. Alam mo kung bakit ka nandito? Tanong pa ni Olivia. Hindi dahil mabait si Stephen. Dahan-dahan itong yumuko para pantayan siya. Kundi dahil naaawa siya sa'yo. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Lyra. Pero ako, bulong ni Olivia. Wala akong pakialam sa'yo. Tumayo ito ulit. At simula ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalimot sa lugar mo. Napalunok si Lyra. Tumayo ka. Ginawa ni Lyra kahit nanginginig ang tuhod niya. Maglinis ka ng buong kwarto ko. From top to bottom. At kapag may nakita kong kahit isang alikabok, huminto si Olivia at ngumiti. Uulitin mo. Opo. Louder! Opo, Ma'am Olivia. Lumabas si Olivia. Iniwang mag-isa si Lyra sa kwarto. Dahan-dahan siya napaupo sa sahig. At doon na pumatak ang kanyang luha. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. Ang sakit! Bulong ni Lyra. Hindi lamang sa katawan kundi sa puso. Dahil alam niyang totoo ang sinabi ni Olivia. Sino ba siya? Isang kasambahay lang. At si Stephen, isang mayor. Isang lalaking hindi niya kailanman maaabot. Lumipas ang ilang oras, halos hindi na maramdaman ni Lyra ang mga kamay niya sa kakakuskos, kakapunas, kakalinis. Pawis na pawis siya, gutom, pagod, pero hindi siya tumigil. Dahil takot siya. Takot na bumalik si Olivia at makakita ng mali. Habang naglilinis siya ng ilalim ng kama, biglang bumukas ang pinto. Napahinto siya dahil bumalik si Olivia. Dan? Tanong ni Olivia. Opo, ma'am. Tumingin ito sa paligid. Mas lalo siyang kinabahan. Biglang nilapitan ni Olivia ang mesa at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw nito. Tapos gumiti. Pero hindi dahil malinis, kundi dahil may nakita siya. Lyra. Lumapit si Lyra. Tignan mo to. Tinuro nitong isang maliit na speck ng alikabok.
Halos hindi na makita, pero nakita pa rin ni Olivia. Ulitin mo. Ma'am, tapos ko na po. Ulitin mo. Pero, biglang hinawakan ni Olivia ang baba niya. Hindi ka ba marunong sumunod? Napapikit si Lyra sa sakit. Marunong po. Then, do it again. Bumitaw ito. From the beginning. Opo, Ma'am Olivia. At nagsimula ulit si Lyra. Habang si Olivia ay nakaupo lang sa sofa, nanonood, parang nag-e-enjoy sa bawat galaw niya. Mas bilisan mo, utos ni Olivia. Opo, hindi ganyan, parang pagod ka. Hindi na sumagot si Lyra, kasi pagod na talaga siya, pero hindi siya pwedeng magpahinga. Remember this, Lyra, sabi ni Olivia. Habang wala si Stephen, ako ang masusunod dito. Napayuko si Lyra. Hindi mo siya maagaw sa akin. Napapikit siya dahil hindi naman niya balak. Pero masakit pa ring marinig. Hindi ka karapat-dapat. Tumulo ulit ang luha ni Lyra pero tahimik niya itong pinunasan. At nagpatuloy ang pagpapahirap ni Olivia kay Lyra kapag wala si Stephen na walang kaalam-alam sa ginagawa ni Olivia. At kapag nariyan si Stephen ay mabait si Olivia kay Lyra. Isang gabi, tahimik ang maliit na kwarto ni Lyra. Sa likod ng mansyon, gabing-gabi na at tanging ilaw lang mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap ang sarili, habang ang mga mata niya ay namumugto sa kakaiyak. Hindi na niya kayang pigilan, hindi na niya kayang itago. Kumakabog ang dibdib niya habang hawak ang luma niyang cellphone. Gasgas na, may bitak sa gilid, pero iyon ang nagsisilbing tulay niya sa tanging taong alam niyang makakaintindi sa kanya. Dahan-dahan niyang pinindot ang kontak ng ama na agad sumagot. Hello, Lyra. Pagkarinig pa lang niya sa boses ng ama, agad nang bumigay ang lahat ng pinipigilan niya. Pa! Nanginginig na sambit ni Lyra. Anak! Biglang nag-alala ang tono ng kanyang ama. Bakit? Ano nangyari? Umiiyak ka ba? Hindi agad siya nakasagot. Sa halip, napahagulgulo siya. Anak, magsalita ka, please. Halos nagmamakaawang sabi ng ama niya. Kinakabahan ako dito. Pa! Hirap na si Lyra na huminga. Hindi ko na po kaya. At nasasaktan na po ako. Sinaktan ka ba nila? Biglang naging matigas ang boses ng ama niya. May gumawa ba sa'yo na masama? Sabihin mo sa akin, pupuntahan kita. Hindi po ganon. Mabilis sa sagot ni Lyra kahit nanginginig pa rin ang boses niya. Huminga siya ng malalim, pero parang lalo lang sumikip ang dibdib niya. Pa! Bulong ni Lyra. Mahal ko na po siya. Biglang tumahimik ang lahat. Si Mayor Stephen po. Dugtong ni Lyra. Tuluyang napapikit habang tumutulo ang luha. Sa kabilang linya, walang nagsalita. Anak. Mahina at maingat na tawag ng kanyang ama. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Hindi ko nga po dapat maramdaman, di ba? Sabi ni Lyra. Kasambahay lang po ako. Siya po, Mayor, may fiancé pa po. Lyra. Pero bakit ganito pa? Tuloy-tuloy na ang luha ni Lyra. Bakit kahit anong pigil ko, kahit anong iwas ko, hindi ko po mapigilan na mahalin siya. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Pa, ang sakit-sakit po. Tahimik na umiyak si Lyra. At sa pagkakataong yon, hindi na niya inisip kung marinig man ng iba. Wala na siyang pakialam. Sa tuwing nakikita ko po silang dalawa, nanginginig na dagdag ni Lyra. Sa tuwing naririnig ko po silang nagtatawanan, parang pinipiga yung puso ko. Napayuko si Lyra. Hinahawakan ang dibdib niya.
Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabigat na buntong hininga ng kanyang ama. Anak, Mahinahon na sabi ng ama. mahal ang pagmamahal. Hindi mo kontrolado kung kanino mo ibibigay. Napapikit si Lyra. Pero Dugtong ng ama. may mga pagmamahal na kailangang ilaban at may mga pagmamahal na kailangang bitawan. Sa tingin niyo po, alin po ito? Sa naririnig ko sa'yo, Sabi ng kanyang ama. parang ikaw na mismong nasasaktan ng sobra. Napaluha lalo si Lyra. Pa, hindi ko po kaya na makita siyang mapasaya ng iba. Bulong ni Lyra. Pero hindi ko rin po kayang ipaglaban. Kasi wala naman po akong karapatan eh. Anak, Malumani na sagot ng ama. hindi nasusukat ang karapatan sa pagmamahal. Napahinto si Lyra. Pero ang respeto sa sarili, doon nasusukat. Nanlabo ang paningin ni Lyra. Hindi porket mahal mo anak, pipilitin mo ang sarili mo sa isang lugar kung saan nasasaktan ka na. Napahawak si Lyra sa bibig niya para pigilan ang hikbi. Kung nakikita mong unti-unti kang nawawala, hindi na yun pagmamahal. Sakripisyo na yun na wala nang natitirang ikaw. Tumulo ang luha ni Lyra ng tuloy-tuloy. Pa, ang hirap po. Halos hindi na mabigkas ni Lyra ang salita. Alam ko anak, kung kaya ko lang, pupuntahan kita dyan. Kaya lang alam mo naman, hindi na ako ganun kalakas. Napapikit si Lyra. Nakita niya sa isip niyang ama niyang pilay, hirap maglakad, pero pilit pa ring tumatayo para sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak. Sorry po pa, bulong ni Lyra. Dapat ako po yung nagpapalakas sa inyo, pero ako pa po yung umiiyak. Anak, hindi ka mahina dahil umiiyak ka. Nasasaktan ka dahil nagmamahal ka lang. Napapikit si Lyra. Pero huwag mong kalimutang, mahalin ang sarili mo ha. Opo, Kung hindi ka na masaya dyan, dugtong ng kanyang ama. umuwi ka na. Napadilat si Lyra. Pa, hindi po pwede. Kailangan ko po itong trabaho. Mas kailangan kita anak. Hindi bali nang mahirap tayo. Basta maayos at hindi ka nasasaktan. Tuluyan ang bumigay si Lyra. Napahagulgol siya. Pa, sakit po talaga. Ulit ni Lyra. Ilabas mo lang anak. Ilabas mo lang. At ginawa nga niya. Umiyak siya. Umiyak ng walang tigil. Habang ang kanyang amay tahimik lang sa kabilang linya, nakikinig, umaalalay sa kanya sa paraan na kaya nito. Matagal silang ganoon, hanggang sa unti-unting humina ang hikbi ni Lyra, hanggang sa napagod siya sa kakaiyak. Pa, Nandito lang ako anak. ano po kung hindi ko po siya makalimutan? Hindi mo naman kailangang piliting makalimut agad. Napapikit si Lyra. Ang kailangan mo lang, unti-unting piliin ang sarili mo. Tahimik siya napangiti, kahit may luha pa rin. Opo, Sige na, magpahinga ka na anak. opo pa. Lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Mahal na mahal ko rin po kayo. Dahan-dahang humiga si Lyra sa kama habang yakap ang sarili. Kinabukasan, maagang umaga sa mansyon ng mga Suarez. Pero gising na si Lyra, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Namumugto pa ang mga mata niya habang tahimik na inaayos ang mesa sa dining area. Maingat ang bawat galaw niya. Parang takot siyang makagawa ng ingay. Parang ayaw niyang mapansin. Pero sa totoo lang, ayaw lang niyang makita siya. Ayaw niyang makita si Stephen. Kaya mo to. Bulong ni Lyra sa sarili. Pero bago pa niya matapos, ay narinig na niya ang boses na matagal niyang gustong iwasan. Good morning, Lyra. Nanigas si Lyra. Hindi siya agad lumingon, pero ramdam na ramdam niya ang presensya nito.
Good morning po, Mayor. Pilit na sagot ni Lyra na hindi pa rin lumilingon. Mayor? Medyo nagtatakang ulit na Stephen. Doon na napalingon si Lyra at agad niyang pinagsisihan. Dahil nakita niya si Stephen. Nakasuot ang simpleng polo, nakarolled ang sleeves, medyo magulong buhok na parang kakagising lang. Bakit? Mayor na ulit? Tanong ni Stephen, bahagyang nakangiti. Hindi ba, Stephen lang? Napilitang ngumiti si Lyra. Opo, nasanay lang po ulit. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lang siya habang inaayos ang plato. Napansin yon ni Stephen. Tahimik itong lumapit. Lyra. Napalunok si Lyra. Po? Are you okay? Okay lang po. Mabilis sa sagot ni Lyra. Sigurado ka? Tanong ni Stephen. Mas malumanay na ngayon ang tono. Parang hindi ka kasi okay. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa kutsara. Okay lang po talaga, sir. Sir na naman. Hindi na Stephen. Napansin yon ni Stephen. Bakit biglang sir ulit? Tanong ni Stephen na medyo nakakunot ng noo. Teka, may nagawa ba ako? Napailing agad si Lyra. Wala po. Then, bakit parang iniiwasan mo ko? Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi po. Lyra. Mas lumapit pa si Stephen. Napatras naman si Lyra ng kaunti. At doon lalong napansin ni Stephen. You are avoiding me. Mahinang sabi ni Stephen. Hindi po. Mabilis sa tanggi ni Lyra. Pero hindi na niya kayang itago ang panginginig ng boses niya. At napansin yon ni Stephen. Look at me. Napapikit si Lyra sandali pero ginawa niya rin. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin. Bumungad sa kanya mga mata ni Stephen na puno ng pag-aalala. Sabi mo sa akin ng totoo. Sabi ni Stephen. May ginawa ba ako? Nasaktan ba kita nang hindi ko alam? Wala po. Then, what is it? Hindi siya makasagot. Dahil hindi niya pwedeng sabihin. Hindi niya pwedeng aminin na ang problema, siya mismo. Na mahal niya ang taong hindi dapat. Lyra. Mas lumambot ang boses ni Stephen. You can tell me. Napayuko si Lyra. Hindi po talaga ako umiiwas. Busy lang po ako. Busy? Bahagyang natawa si Stephen pero hindi dahil nakakatawa, kundi dahil hindi siya naniniwala. You've been working here for how long? Tanong ni Stephen. Ngayon ka lang naging ganyan ka-busy na hindi man lamang ako matignan? Napapikit si Lyra. Nahuli na siya. Pero hindi pa rin siya pwedeng umamin. Kasi po, maraming inuutos si Ma'am Olivia. Bigla siyang natahimik. Napakagat siya sa lapi. Hindi niya sinasadyang banggitin. Olivia? Tanong nito, medyo nagbago ang tono ni Stephen. What about her? Wala po. Agad na bawi ni Lyra. Lumapit si Stephen. Lyra, tell me. May ginagawa ba siya sa'yo? Napailing agad si Lyra. Wala po. Sigurado ka? Opo. Because if she's treating you badly... Hindi po. Putol ni Lyra halos napalakas. Nanahimik sila pareho. Nagulat si Lyra sa kanyang sarili. Sorry po. Hindi niya kayang sabihin dahil alam niyang kahit sabihin niya, wala rin namang magbabago. Si Olivia pa rin ang pakakasalan nito. Lyra. Mas maingat na ngayon ang tono ni Stephen. You're not like this. Napapikit si Lyra. Hindi po ako nagbago. Then, why does it feel like you did? Pagod lang po siguro ako. Nakangiting sabi ni Lyra. Tinitigan siya ni Stephen. Hanggang sa napabuntong hininga si Stephen. Ay, okay. If that's what you want to say. Pero, Lyra, if something's wrong, you can always come to me. Opo, sir. Sir na naman. At doon na tuluyang napansin ni Stephen na may mali talaga. Pero hindi na niya pinilit. Alright, sabi ni Stephen. I'll be in my study. Tumangulang si Lyra. At don't overwork yourself. Opo. At pagkatapos noon, tumalikod na si Stephen at naglakad palayo hanggang sa nawala na si Stephen sa kanyang paningin. Sorry,
Bulong ni Lyra sa hangin. Hindi niya alam kung para kanino. Para kay Stephen o para sa sarili niya. Dahan-dahan siya na paupo sa upuan. At doon niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niyang pinipigilan. Kailangan ko tong gawin. Bulong ni Lyra. Kailangan niyang umiwas. Kailangan niyang lumayo. Kahit masakit. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan ni Lyra. Gabi na nang dumating si Olivia sa kusina. Nakatayo doon si Lyra sa harap ng counter. Abala sa paghahanda ng mainit na tsaa para kay Stephen na inaasahan niyang uuwi anumang oras. Pagod ang katawan niya pero mas pagod ang isip. Simula nang dumating si Olivia, halos wala na siyang pahinga. Lahat ng dating ginagawa niya para kay Stephen, pag-aasikaso, pag-aalala, unti-unti nang inaagaw ng babae. At sa tuwing nagkakamali siya, kahit maliit, may kapalit yung masasakit na salita o kaya'y panlalamig. Still awake? Napapitlag si Lyra na marinig ang boses ni Olivia mula sa likuran. Agad siya napalingon at yumuko ng bahagya. Ma'am, nagpiprepare lang po ako ng tsa para kay Mayor. Dahan-dahan lumapit sa Olivia. Of course you are. Malamig na sagot ni Olivia, sabay tingin sa tasa. He always do that. Hindi sumagot si Lyra. Sanay na siya pero may kakaiba kay Olivia ngayon. Lyra, muling tawag ni Olivia. Po, ma'am. Do you love him? Napatigil si Lyra. Nanigas ang mga daliri sa hawak niyang kutsara. Hindi siya agad nakasagot. Ma'am, don't pretend. Putol ni Olivia. I'm not stupid. I see the way you look at him. Napayuko si Lyra. Hindi niya kayang itanggi, pero hindi rin niya kayang aminin. Hindi ko po, stop. Malamig na utos ni Olivia. I don't care what you feel. You're just a maid. Mas lalo pang bumaba ang ulo ni Lyra. I have a deal for you. Napatingin si Lyra bahagyang naguguluhan. Deal? Po? Ngumiti si Olivia, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Kailangan ko lang ng maliit na favor. Sabi ni Olivia, sabay ilabas ang sobre mula sa kanyang bag at ilapag yon sa mesa. Dahan-dahang dumapo ang tingin ni Lyra doon. Ano po yan? Money. Diretsyong sagot ni Olivia. More than enough to cover your father's treatment. Paano niyo po nalaman? Mayor Stephen is generous. Sagot ni Olivia. But not enough, right? Hindi nakaimik si Lyra. Tama, kahit gaano kabait si Stephen, hindi nito kayang sagutin lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo ng patuloy na gamutan ng kanyang ama. Anong kailangan ko pong gawin? Alam niyang mali, pero hindi niya kayang umatras. Dahan-dahan lumapit si Olivia, bahagyang yumuko para magpantay ang mga mata nila. Simple lang, bulong ni Olivia. Lalagyan mo lang ng pampagana sa kama ang inumin ni Stephen. Nanlaki ang mata ni Lyra. Ano po? Shh! Saway ni Olivia pero may halong irita. Don't act so shocked. Ma'am, hindi ko po kayang gawin yan. Nanginginig ang boses ni Lyra. Mali po yan, mali? Napangisi si Olivia. So, you'd rather watch your father suffer? Or maybe, you're just afraid of what might happen. Napatras si Lyra ng kaunti. I'm not asking you to do anything else. Tuloy ni Olivia. Just put it in his drink, that's it. Bakit po? Halos pabulong na tanong ni Lyra. Bakit niyo po ginagawa to? Sandaling tumahimik si Olivia. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting puno ng lihim. That's none of your concern. Tinulak niya ang sobre palapit kay Lyra. Take it. Or leave it. Napatingin si Lyra sa pera. Napapikit siya. At dahan-dahang inabot ang sobre at ang isang bote na naglalaman ng pampagana sa kama. Make sure na gagawin mong utos ko. Hindi nakaimik si Lyra hanggang sa lumalim ang gabi. Mag-isa si Lyra sa kusina.
Hawak ang maliit na bote na iniwan ni Olivia. Nanlalamig ang kanya mga kamay. Hindi ko dapat 'to ginagawa. Bulong ni Lyra sa sarili. Pero nandito na siya at wala nang atrasan. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa malayo. Dumating na si Stephen pero lasing. Humigpit ang hawak ni Lyra sa bote. I'm home. Mahina ngunit garalgal na boses si Stephen mula sa sala. Napapikit si Lyra at sa isang iglap, ibinuhos niya ang laman ng bote sa tsaa. Pagpasok ni Stephen sa kusina, agad siya napansin ni Lyra. Mayor, napatingin si Stephen sa kanya. Bahagyang umiti kahit halatang pagod. Lyra, you're still awake, sabi ni Stephen. Opo, naganda po ako ng tsaa para sa inyo. Lumapit siya at inabot ang tasa. Saglit siyang nag-alinlangan, pero tinanggap yon ni Stephen. Thank you. Bulong ni Stephen. Tahimik na uminom si Stephen. Hindi naman makatingin si Lyra. Lyra. Napatingin si Lyra. Mas malapit na si Stephen ngayon. Are you okay? Paos na tanong ni Stephen. Opo. Sagot ni Lyra pero nanginginig ang boses. Lumapit pa si Stephen at hinawakan niya ang braso ni Lyra. Stay. Napatitig si Lyra sa kanya. Namumungay ang mga mata ni Stephen. Mayor. Bulong ni Lyra pero hinalikan na siya ni Stephen na agad namang tinugon ni Lyra. Hinayaan na ni Lyra ang kanyang sarili hanggang sa namalayan na lamang ang sarili niya at si Stephen na nasa ibabaw ng kama habang patuloy sa paghahalikan. At tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit inaalala ang nangyari. At nang maalala niya, ay nanlaki ang mga mata niya. Hindi, bulong ni Lyra. Napatingin si Lyra sa katabi niyang si Stephen na mahimbing pa rin ang tulog. Napahawak si Lyra sa bibig niya. Pilit pinipigilan ng pag-iyak. Agad na nagbihis si Lyra at nagtungo palabas. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Kailangan ko magpaliwanag, bulong ni Lyra sa sarili. Kailangan niyang malaman ng totoo. Pero hindi pa siya nakakaabot sa huling baitang ng hagdan nang may dumapo sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mata niya. Napahawak siya sa pisngi niya na biglang humapdi. Ang kapal na mukha mo! Dahan-dahang napatingin si Lyra kay Olivia na galit na galit. Nalilisik ang mga mata, nanginginig ang labi sa gigil. Ma'am! Nauutal na sabi ni Lyra, halos hindi makahinga. Ano pong? Napaatras si Lyra, halos mawala ng balanse nang muli siyang sampalin ni Olivia. Don't you dare act innocent! Malamig ngunit punong-puno ng galit ang boses ni Olivia. Anong nilagay mo sa inumin ni Stephen? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Lyra. Ma'am, kayo po ang shut up! Sigaw ni Olivia, sabay hawak sa buhok ni Lyra at maras na hinila yun. Napangiwi si Lyra sa sakit. Don't you dare put this on me! Bulong ni Olivia. Ikaw ang gumawa niyan. Hindi po, kayo po nag-utos. Umiiyak na si Lyra, nanginginig ang boses. Kayo po ang... Isa na namang sampalang ibinigay ni Olivia. This time, bumigay ang tuhod ni Lyra at napaluhod siya sa sahig. Sinungaling! Sigaw ni Olivia. You seduced him! Ginamit mong pagkakataon para makalapit sa kanya! Hindi po! Umiiyak na sigaw ni Lyra. Hindi ko po ginusto yun! Enough! Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mata ni Lyra. Dahan-dahan siya napaningon. At doon niya nakita si Stephen. Nakatayo sa may pintuan ng sala. Nakasuot ang simpleng damit pero halatang hindi pa rin nawawalang awtoridad sa tindig niya. Mayor! Lumapit si Stephen. Ano nangyari? Tanong ni Stephen. Agad lumapit si Olivia sa kanya para naghahanap ng kakampi. Stephen, malambing ang boses ni Olivia. I woke up and found out what she did. Tinuro niya si Lyra na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak. She put something in your drink last night. Dagdag ni Olivia.
Nanginginig ang boses na parang nasasaktan. Hindi ko alam kung anong balak niya pero hindi po totoo yan! Biglang sigaw ni Lyra. Pilit tumayo kahit nanginginig ang katawan. Mayor, pakinggan niyo po ako. Did you do it? Tanong ni Stephen. Mayor, ako po ay... Nanginginig ang boses ni Lyra. Napilitan lang po ako. So you did. Putol ni Stephen. Napatigil si Lyra. Nanlaki ang mata niya. Hindi po ganun. Hindi. Mapait na tanong ni Stephen. Then, what is it, Lyra? Lumapit siya hanggang halos magkalapit na sila. Pinagkatiwalaan kita, sabi ni Stephen. Sa lahat ng tao sa bahay na to, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Napapikit si Lyra, tumulo ang luha. Mayor, please, pakinggan niyo po ako. Para saan? Putol ni Stephen. Pinilit po ako ni Ma'am Olivia. Pinantaan niya po ako. Binigyan niya ako ng pera para sa papa ko. Enough! Sigaw ni Olivia, sabay turo kay Lyra. Tignan mo, Stephen. She's lying just to save herself. Napatingin si Stephen kay Olivia. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Lyra. Umalis ka na dito. Mayor. I said get out! Ulit ni Stephen. Mayor, please! Lumapit si Lyra. Nanginginig habang umiiyak. Hindi po ako ganun tao. Hindi. Mapait na tawa ni Stephen. Then, what kind of person does that? Napatras si Lyra. Mayor, umalis ka na. Mas malamig na boses ni Stephen. Ayoko makita ka ulit sa bahay na ito. Tuluyang nadurog ang puso ni Lyra. Dahan-dahan siyang tumayo habang nanginginig ang buong katawan. Tinignan niya si Stephen. Umaasang may kahit konting pag-atubili, kahit konting pag-alala. Pero wala. Napangiti si Olivia sa gilid pero hindi yun napansin ni Lyra. Patawad po. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Walang sumagot kaya agad nang nagtungo si Lyra sa kanyang kwarto at kinuha ang mga importanteng gamit niya at hindi na muling tinignan sina Stephen at Olivia. Pagdating ni Lyra sa tapat ng pinto ng bahay nila ay sandali siyang napatigil. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng pinto. Paano ko sasabihin? Bulong ni Lyra, nanginginig ang boses. Huminga si Lyra ng malalim at dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanyang ama, nakaupo sa gilid ng kama sa sulok. Ang kanyang ama, mahina ang katawan at pilay. Lyra? Mahinang tawag ng ama nang mapansin siya. At doon, tuluyan nang bumigay si Lyra. Papa! Umiiyak na bulong ni Lyra sabay takbo papalapit sa ama. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Yakap-yakap ang mga tuhod nito. Parang batang nawawala at ngayon ay nakahanap ng kanlungan. Ano nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Agad dinaplos ang buhok. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Hindi agad nakasagot si Lyra. Puro hikbi lang ang lumabas sa kanya. Papa, patawad po. Napakunot ang noo ng ama. Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ng kanyang ama. Mas lumambot ang boses. Anong ginawa mo, anak? Napapikit si Lyra. Pilit hinahabol ang hininga. Wala na po akong trabaho. Napatigil ang kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama bahagyang nag-aalala. Pinaalis po ako. Sagot ni Lyra, mas lalong napaiyak. Bakit? Papa, may pinagawa po sa akin si Ma'am Olivia. Nanginginig na sabi ni Lyra. Pinilit niya po ako. Binigyan niya po ako ng pera para sa inyo. Nanlaki ang mata ng kanyang ama. Anak, hindi ko po gustong gawin. Agad na dagdag ni Lyra habang patuloy na umiiyak. Pero naiisip ko po kayo. Yung gamot niyo, yung therapy, wala na po tayong pera. Napahawak ang ama sa kamay niya. Lyra, anong ginawa mo? Napapikit si Lyra at dahan-dahan niyang inamin.
Nilagyan ko po ng gamot yung inumin ni Mayor. Natigilan ng kanyang ama. Papa, patawad po. Umiiyak na sabi ni Lyra. Alam kong mali. Alam kong kasalanan ko. Pero hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Napayuko si Lyra. Halos hindi na makatingin. Pinalayas po ako. Hindi po niya ako pinakinggan. Kahit anong paliwanag ko. Humigpit ang hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang yumuko at marahang hinawakan ang mukha ni Lyra. Anak, Napatingin si Lyra at sa halip na galit, pagmamahal na nakita niya. bakit mo ginawa yun para sa akin? Mas lalong napaiyak si Lyra. Dahil kayo lang po yung meron ako, Papa. Sagot ni Lyra. Ayoko pong makita kayo nahihirapan. Kahit ako yung masaktan. Napapikit ang kanyang ama. At ngayon, ikaw ang nasasaktan. Bulong ng ama. Hindi sumagot si Lyra. Sabi ko sa iyo, anak, Dahan-dahang sabi ng ama. hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Pero Papa, Hindi kita pinalaki mula nang mamatay ang nanay mo para lang sa ganyan. napahagulgol si Lyra. Patawad po. Patawad po talaga. Dahan-dahang hinila siya ng kanyang ama palapit. At kahit mahina ang katawan nito, niyakap siya. Hindi kita pinapagalitan, pero gusto kong tandaan mo, mali ang ginawa mo. Tumango si Lyra habang patuloy na umiiyak. Opo, Pero hindi ibig sabihin nun na masama ka ng tao. dagdag ng kanyang ama. Nagkamali ka, oo, pero hindi ka masama. Unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ni Lyra. Papa, Kailangan mong harapin ang ginawa mo tuloy ng ama. at tanggapin ang consequences. Lumipas sa mga linggo at nagpatuloy muli ang buhay ni Lyra. May guilt pa rin siyang nararamdaman dahil sa ginawa niya, pero masaya siya ngayon sa buhay niya habang inaalagaan ng ama. Hindi niya rin ginamit ang binigay ni Olivia na pera sa kanya. Ibabalik niya yon kapag may pagkakataon. Isang umaga, tahimik ang umaga sa maliit na bahay ni Lyra. Nakatayo siya sa loob ng maliit na banyo. Hawak ang isang bagay na kanina pa niyang tinititigan. Isang pity na positive. Hindi. Bulong ni Lyra habang nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Yakap ang sarili. Namalaya niya na lamang ang sarili na umiiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Hanggang sa marinig niya ang boses mula sa labas. Lyra, Napapitlag si Lyra. anak, ayos ka lang ba? Tanong ng ama, may halong pag-alala sa boses. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya, pero hindi niya kayang itago ang panginginig ng kamay niya. Opo, sagot ni Lyra, pero halatang pilit. Matagal ka na dyan, may problema ba? Hindi na siya nakasagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ang test at binuksan ang pinto. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng nag-aalalang tingin ng kanyang ama na nakaupo sa kama. Lyra, Mahinang tawag ng ama. Napansin agad ang pamumutla niya. anong nangyari? Hindi na niya napigilan. Tumulo ulit ang luha niya. Papa! Napakunot ang noo ng kanyang ama. Lumapit siya, kahit hirap, pilit inaabot ang anak. Anak, sabihin mo sa akin. Dahan-dahang iniabot ni Lyra ang hawak niya. Tinignan yun ng kanyang ama na nanlaki ang mga mata. Lyra, Bulong ng ama. Papa! Napahawak siya sa tiyan niya. Buntis po ako. Napahikbi si Lyra. Patawad po! Bulong ni Lyra. Kasalanan ko po ito kung hindi ko ginawa yung... Lyra, At dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng anak. anak, Sabi niya. hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Aalagaan ko kayo ng apo ko.
Parang may bumara sa lalamunan ni Lyra. Pero Papa, nanginginig na sabi ni Lyra. Paano po tayo? Wala na nga po tayong pera. Tapos ngayon, shh! Saway ng ama at marang hinaplos ang kamay niya. Huwag mo munang isipin yan. Paano ko po hindi iisipin? Umiiyak na sabi ni Lyra. May bata na po. May responsibilidad na po ako. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sagot ng kanyang ama. Napatingin si Lyra. Kasama mo ko. Dagdag ng ama. At kahit mahirap, hahanapan natin ng paraan. Napapikit si Lyra. Mas lalong napaiyak. Papa, natatakot po ako. Normal lang yan. Sagot ng ama. Pero hindi ibig sabihin na titigil ka na. Dahan-dahan siyang hinila palapit. Kahit hirap at niyakap ang anak. Apo ko yan. Bulong ng ama. Hindi ko kayo pababayaan. Napayakap si Lyra. Parang doon siya kumukuha ng lakas. Pero Papa, mahinang sabi ni Lyra matapos ang ilang sandali. Paano po si Mayor? Napahinto ang kanyang ama. Siya po ang ama. Dagdag ni Lyra, halos pabulong. Alam ba niya? Tanong ng ama. Umiling si Lyra. Hindi po. At hindi ko po alam kung sasabihin ko. Napapikit ang kanyang ama, tila nag-iisip. Anak. Dahan-dahang sabi ng ama. May karapatan siyang malaman. Biglang kinabahan si Lyra. Pero, Papa, paano kung itaboy niya lang ulit ako? Paano kung hindi niya tanggapin? Posible yun. Diretsyong sagot ng kanyang ama. Pero hindi mo pwedeng itago habang buhay. Dagdag ng ama. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa bata. Napahawak si Lyra sa tiyan niya. Karapatan ng anak mo na makilalang kanyang ama. Tuloy ng ama. Pero, natatakot po ako. Bulong ni Lyra. Alam ko. Sagot ng ama. Pero minsan, kailangan mong harapin ang kinakatakutan mo. Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi para sa'yo. Dagdag ng ama. Kundi para sa anak mo. Kung ano man ang mangyari, nandito lang ako. Napapikit si Lyra habang may nare-realize sa sinabi ng ama. Sasabihin ko po sa kanya. Napangiti ang kanyang ama. Good. Sagot ng ama. Huminga ng malalim si Lyra at dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Para sa iyo, bulong ni Lyra. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Lyra. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit lang na bumabalik sa isipan niya ang desisyong ginawa niya kagabi. Sasabihin ko po sa kanya. Paulit-ulit yung umiikot sa utak ni Lyra. Ngayon ang araw na yon. Ngayon niya haharapin si Stephen. Ngayon niya sasabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim habang nakatayo sa harap ng maliit na salamin. Maputla ang kanyang mukha, halatang kulang sa tulog at may bakas pa na mga luha sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi pa halata, hindi pa nakikita. Pero alam niyang naroon ang anak nila ni Stephen. Para sa'yo, bulong ni Lyra. Sa likod niya ay marahang nagsalita ang kanyang ama. Sigurado ka na, anak. Napalingon si Lyra. Nakatayo ang kanyang ama sa may pintuan, nakasandal. Pilit itinatago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Opo, Papa. Sagot ni Lyra, pilit nang umiti. Kailangan niyang malaman. Mag-iingat ka. Dagdag ng ama. Tumango si Lyra. Babalik po agad ako, sabi ni Lyra. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Dahil kung magtatagal pa siya, baka mawalan siya ng lakas ng loob. Mainit ang araw, pero hindi yun nararamdaman ni Lyra habang naglalakad siya papunta sa simbahan. Doon niya nalaman na naroon si Stephen ngayon. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya inalam. Ang mahalaga ay makita niya ito at masabing magkakaanak na sila. Pero habang papalapit siya, ay may kakaiba siyang naramdaman. Mas lalo siyang nagtaka ng maraming mga sasakyan sa labas at may dekorasyon sa loob ng simbahan. At higit sa lahat, ay maraming tao sa loob,
Doon na pagtanto ni Lyra ang nangyayari. Hindi, bulong ni Lyra. Hindi niya mapigilan ang mga paa niya na magpatuloy hanggang sa makarating siya sa harap ng simbahan. At doon ay tuluyang nawala ang pag-asang nararamdaman ni Lyra nang makitang nasa harapan ng altar sina Stephen at Olivia na siyang ikinakasal. Napaatras si Lyra, parang nawala ng lakas sa mga paa niya. Do you, Olivia? Sabi ng pare. I do. Sagot ni Stephen. Napaluhod si Lyra sa labas ng simbahan. Hindi na niya napigilan ang sarili na umiyak. Napapikit siya. Tuloy pa rin ang luha. Anak, patawad. Hindi niya alam kung para kanino ang paghingi niya ng tawad. Para ba sa bata o para sa kanyang sarili? O para sa lalaking hindi na kailanman magiging kanya? Dahan-dahan siyang tumayo kahit na nanghihina. Lumakad siya palayo sa simbahan. Pagdating niya sa bahay, halos hindi na siya makalakad. Pagpasok niya, agad siyang napansin ng kanyang ama. Lyra, Napatingin ito, agad na nag-alala. anak, ano nangyari? Hindi na siya nakasagot. Sa halip ay tumakbo siya papunta sa ama at yumakap. Papa, kasal na po siya. Nanlaki ang mga mata ng ama. Ano? Hindi ko po siya naabutan. Umiiyak na sabi ni Lyra. May asawa na po siya. Late na po ako. Dagdag ni Lyra. Late na po ako, Papa. Hinaplos ng kanyang ama ang likod niya. Anak, Bulong ng ama. Paano na po kami? Umiiyak na tanong ni Lyra. Paano na po yung bata? Napapikit ang ama ni Lyra na nasasaktan para sa kanya. tignan mo ko. Sabi ng ama. Dahan-dahan tumingin si Lyra. Puno ng luha ang mata. Aalagaan ko kayo. Ikaw at ang apo ko. Napahinto si Lyra. At kahit gaano kahirap, Dagdag ng ama. hindi ko kayo pababayaan. Mas lalo siyang napaiyak. Pangako ko yan. Sabi ng kanyang ama. Napayakap si Lyra. At sa yakap na yon, kahit durog na durog o mahal niya, may ama naman siyang hindi siya iiwan. 3 araw ang lumipas. Hindi naging madali kay Lyra ang lahat. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na buntis siya. May pagkakataon na kung ano-anong kanyang iniisip pero nariyan ang kanyang ama na gumagabay sa kanya. Isang araw, tahimik ang umaga sa maliit na bahay ni Lyra. Nakatayo siya sa kusina. Dahan-dahang naghihiwa ng gulay habang ang kanyang amay nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan siya. Dahan-dahan lang anak. Paalala ng ama. Huwag mong biglayin ang sarili mo. Opo, Papa. Sagot ni Lyra, bahagyang ngumiti. Sa unang pagkakataon, matapos ang nangyari, pilit niyang inaayos ang kanyang sarili. Hindi na siya umiiyak sa bawat segundo, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang nararamdaman. Masakit pa rin sa kanya na ikinasal na sa iba ang lalaking minamahal niya. Abay, nakainom ka na ba ng gatas? Tanong ng kanyang ama. Opo, sagot ni Lyra. At uminom na rin po ako ng vitamins. Tumango ang ama. Halatang sinusubukang maging matatag kahit hirap ang katawan nito. Ako na lang po yung maglalaba mamaya, sabi ni Lyra. Hindi na. Agad na sagot ng kanyang ama. Magpahinga ka na lang, ako nang bahala. Papa, napangiti si Lyra pero may halong lungkot. Kayo po yung dapat na nagpapahinga. Mas importante ka ngayon. Sagot ng ama. Kayo ng anak mo. Napahinto si Lyra sandali. Dahan-dahan niyang hinawakan ng tiyan niya. Salamat po. Mahinang sabi ni Lyra. Tahimik silang nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Napatingin si Lyra. May bisita ka ba? Tanong ng kanyang ama. Hindi ko po alam. Sagot ni Lyra, bahagyang nagtataka. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim. At binuksan ang pinto pero walang tao. Kakaiba naman, bulong ni Lyra.
Isasara na sana niyang pinto nang biglang may magsalita. Lyra, Danigas si Lyra. Dahan-dahan siya napalingon at bumungad sa kanya si Stephen na nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Anong? Hindi na matapos si Lyra ang sasabihin. Hindi makagalaw si Lyra. Bakit ka nandito? Nakatitig si Stephen sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi na malamig ang mga mata nito. Lyra, Napatras si Lyra ng isang hakbang. Umalis ka na. Agad na sabi ni Lyra na nanginginig ang boses. Wala ka ng dahilan para pumunta dito. please, pakinggan mo muna ako. Sagot ni Stephen. Hindi ko kailangang makinig. Putol ni Lyra. Mas tumigas ang boses. May asawa ka na. Bumalik ka na sa kanya. Napapikit si Stephen. Walang kasal na naganap. Ano? Hindi natuloy. Dagdag ni Stephen. Umalis ako bago matapos. Nanlaki ang mata ni Lyra. Bakit? Dahan-dahang lumapit si Stephen. Because I realized something. Na? Tanong ni Lyra, pilit pinipigilan ng emosyon. Na ikaw ang mahal ko. Natigilan saglit si Lyra na bumilis ang tibok ng puso pero agad siyang napailing. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako nagsisinungaling. Sagot ni Stephen. 3 araw na nakalipas. At sa loob ng 3 araw na yon, hindi ako mapakali. Lumapit pa si Stephen pero umatras si Lyra. Huwag kang lumapit, sabi ni Lyra. Huminto si Stephen. Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin. Patuloy ni Lyra, mas lumakas ang boses. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan simula nang paalisin mo ako sa mansyon mo. Napayuko si Stephen. Galit ako noon, sabi ni Stephen. at nasaktan, pero hindi ko alam ang buong kwento. Ngayon, alam mo na? Mapait na tanong ni Lyra. Oo, Sagot ni Stephen. nalaman kong ginawa ni Olivia. Napatingin si Lyra, gulat. Hindi ikaw may kasalanan. Dagdag ni Stephen. Pinilit ka niya. Pero ginawa ko pa rin. Putol ni Lyra. Kasalanan ko pa rin. Lyra, At kahit anong sabihin mo. Nanginginig na dagdag ni Lyra. Hindi mababago yun. Huminga ng malalim si Stephen. hindi ako pumunta dito para sisihin ka. Sabi ni Stephen. Pumunta ako dito para ayusin ang lahat. Wala nang aayusin. Sagot ni Lyra. Meron. Mariing sabi ni Stephen. Tayo. Tayo? Ulit ni Lyra. May tayo ba? Oo. Sagot ni Stephen. Umiling si Lyra. Give me another chance. Pakiusap ni Stephen. Napapikit si Lyra. Gusto niyang maniwala. Huli ka na. Napatingin si Stephen. Hindi na ako yung dati mong Lyra. Dagdag ni Lyra. Hindi na ako yung babae na kahit anong gawin mo, maghihintay pa rin. Kumuyom ang kamao ni Stephen. Please. Umalis ka na. Putol ni Lyra. Lyra. Umalis ka na! Sigaw ni Lyra. Tuluyang bumigay ang emosyon. Hindi mo na ako pwedeng balikan kung kailan mo gusto. Hindi ako ganon. Napatingin si Stephen sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sabi ni Stephen. I will win your heart. Gagawin ko lahat para sa'yo. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na bago kay Lyra ang presensya ni Stephen sa maliit nilang bahay. Sa una, inakala niyang isang beses lamang itong darating. Nasusuko din agad. Nababalik din sa marangyang buhay na nakasanayan nito. Pero nagkamali siya. Dahil araw-araw, bumabalik si Stephen. At tila handang gawin ang lahat para lang mapalapit ulit sa kanya. Isang umaga, maaga pa lang ay narinig na ni Lyra ang mahinang katok sa pinto. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino yon. Napabuntong hininga siya habang nakahiga pa, nakatingin sa kisame. Ay, ang kulit! Bulong ni Lyra sa sarili. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Lyra, may bisita ka na naman. Opo, Papa. Sagot ni Lyra. Dahan-dahan siyang bumangon. Inayos ang sarili at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya ay naroon si Stephen. May dalang supot na mga prutas at kung ano-ano pa. Good morning. Bati ni Stephen at bahagyang ngumiti.
Hindi agad sumagot si Lyra. Tinignan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Ano na naman yan? Malamig na tanong ni Lyra. Fruits, vitamins. Sabi ni Doc, kailangan mo ng healthy diet. Sagot ni Stephen. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi mo kailangan pero gusto kong tumulong. Napairap si Lyra pero hindi niya pinigilan ng sarili na tumabi at hayaan itong pumasok. Sa loob ng bahay, agad na bumati si Stephen sa ama ni Lyra na tinutulungan na nito upang maoperahan ang pilay na paa. Magandang umaga po. Magalang na sabi ni Stephen. Magandang umaga rin. Sagot ng ama ni Lyra na may bahagyang ngiti. Napansin yun ni Lyra. Papa, babala ni Lyra. Ngumiti lang ang kanyang ama. Ano, mabait naman siya. Sagot ng ama. Napailing si Lyra pero hindi na siya nagsalita. Anong gagawin ko? Tanong ni Stephen habang inilalapag ang mga dala niya sa mesa. Wala, sagot ni Lyra. Umupo ka lang dyan at huwag kang makialam. Tumango si Stephen. Okay. Pero ilan segundo lang, nangulit na naman si Stephen. Pwede ba akong tumulong sa pagluluto? Tanong ulit ni Stephen. Napatingin si Lyra, medyo naiirita. Hindi mo ba narinig? Sagot ni Lyra. Sabi ko, huwag kang makialam. Gusto ko lang naman tumulong. Sagot ni Stephen. Hindi kita kailangan. Ulit ni Lyra. Pero ako, kailangan kita. Napatigil si Lyra. Saglit lang, pero agad niyang binaliwala. Kung gusto mong tumulong, sabi ni Lyra, bahagyang may tono ng inis. Maghugas ka ng pinggan. Walang pag-aalinlangan tumango si Stephen. Sige. At agad siyang tumayo at pumunta sa lababo. Napatingin si Lyra. Medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na susunod agad ito. Walang reklamo, walang angal. Tahimik siyang nagtrabaho. Habang nagluluto si Lyra, paminsan-minsan ay napapalingon siya kay Stephen. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at nakatupi ang manggas habang naguhugas ng pinggan. Hindi ito katulad ng nakasanayan niyang mayor. Napailing si Lyra. Hindi ka marunong yan dati. Napatingin si Stephen, bahagyang umiti. Natuto ako. Sagot ni Stephen. Para kanino? Tanong ni Lyra, hindi nakatingin. Para sa'yo. Diretso niyang sagot. Napahinto saglit ang kamay ni Lyra, pero agad niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Lumipas ang oras, natapos ang pagluluto, at tahimik silang kumain. Paminsan-minsan, nag-aabot si Stephen ng pagkain kay Lyra. Eat more veggies, sabi ni Stephen. Alam ko, sagot ni Lyra. At uminom ka rin ng tubig. Dagdag ni Stephen. Hindi ako bata. Sagot ni Lyra, medyo naiirita. Alam ko, sagot ni Stephen, bahagyang umiti. Pero ikaw ang baby ko. Napatingin si Lyra. Stephen? Tumigil ka. Okay. Pero hindi nawala ang ngiti ni Stephen. Pagkatapos kumain, tumayo si Lyra para magligpit. Pero agad na inunahan siya ni Stephen. Ako na, sabi ni Stephen. Huwag na, sagot ni Lyra. Kaya ko to. Hindi mo dapat pinapagod ang sarili mo. Sagot ni Stephen. Diyan ka na lang, magpahinga ka. Napakunot noo si Lyra. Bakit parang ikaw pang masusunod? Tanong ni Lyra. Hindi, sagot ni Stephen. Nag-aalala lang ako. Hindi ko kailangan ng pag-alala mo. Matigas sa sabi ni Lyra. Huminto si Stephen, tumingin sa kanya. At ako, kailangan ko ng chance para bumawi. Tahimik silang nagkatinginan. Ngumiti si Stephen. Gagawin ko lahat para sa iyo na magiging anak natin. Hindi na nakaimik si Lyra na tumalikod na pero bahagyang may ngiti sa labi. 3 taon ng tahimik ngunit matyagang panliligaw ang ginugol ni Stephen bago tuluyang makuha ang puso ni Lyra. Hindi madali ang lahat. Puno ng sakit, pagdududa at unti-unting paghilom. Pero sa bawat araw na pinatunayan ni Stephen ang pagmamahal niya, natutunan ni Lyra na magtiwala muli. Hanggang sa dumating ang araw na pinili na rin niyang ibalik ang pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. Nauwi iyon sa isang simpleng kasalan. Hindi enggrande pero puno ng totoong damdamin. Ngayon, ipinagdiriwang nila ang kanilang 8th anniversary bilang mag-asawa.
Kasamang kanilang anak na siyang naging simbolo ng kanilang muling pagsisimula. Humingi rin ng tawad si Olivia kay Lyra na natanggap naman ito at may mali rin siya. Umagang-umaga pa lang pero gising na ang buong bahay. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa 3 maliliit na bagyong sabay-sabay sumugod sa katahimikan. "Mommy!" Sigaw ni Sunshine habang tumatakbo sa hallway. Sunod naman si Silas. Nakasuot ang baliktad na t-shirt at may hawak na toy car na paulit-ulit niyang pinapadaan sa pader. "Broom! Broom! Race tayo, Savior!" Si Savior naman ang pinakatahimik sa 3. Pero huwag magpaloko. Siya ang may pinakamalalim na plano sa kalokohan. Nakangiti lang siya habang bitbit ang isang maliit na pilo. Dahan-dahang sumisilip sa kwarto ng mga magulang nila. Sa loob ng kwarto, mahimbing pasanan tulog ni Lyra at Stephen. Nakayakap si Stephen kay Lyra mula sa likod. Parang ayaw pa nitong pakawala ng asawa niya. Binuksan ni Sunshine ang pinto ng walang pasabi. "Good morning!" Sigaw ni Sunshine sabay talon sa kama. Napabangon si Lyra sa gulat. "Ay, Diyos ko, Sunshine!" Napangiwi si Stephen habang napapikit pa. 5 more minutes. Mahinang ungol ni Stephen pero agad ding napamulat nang maramdaman ang bigat ng 3 bata na sabay-sabay nang umakyat sa kama. "Daddy, gising na!" Sabi ni Silas sabay kalabit sa mukha niya. "We're hungry! Super hungry!" Dagdag ni Savior pero kalmado pa rin ang tono. Napabuntong hininga si Lyra pero hindi napigilan ang ngiti. "Hindi ba kayo napagpagod manggising araw-araw?" "Hindi!" Sabay-sabay na sagot ang 3. Napailing si Stephen habang pilit bumabangon. "Ay grabe, 3 kayo pero parang 10. "Daddy, race tayo pababa!" Sigaw ni Sunshine bago pa man makasagot si Stephen sabay takbo palabas. "Wait, no running!" Sigaw ni Lyra pero huli na. "Last one is a rotten egg!" Dagdag ni Silas habang sumusunod. Si Savior naman lumingon muna sa mga magulang niya bago sumunod. "Sorry po," mahinang sabi ni Silas pero may ngiti sa labi. Naiwan sina Lyra at Stephen sa kama, parehong napatawa. "Ganito pala talaga kapag may triplets," sabi ni Stephen sabay hilamos sa mukha niya gamit ang kamay. "Ginusto mo to," biro ni Lyra habang bumabangon. "Sabi mo, gusto mo na malaking pamilya." "Hindi ko naman sinabing sabay-sabay." Sagot ni Stephen pero may halong saya sa mukha habang hinahawakan ng kamay ni Lyra. Napangiti si Lyra. "Pero worth it naman, di ba?" Tumingin si Stephen sa pinto kung saan nawala ang 3 bata. Tapos bumalik ang tingin kay Lyra. More than worth it. Pagdating nila sa kusina, nahabutan nilang 3 na may kanya-kanyang ginagawa. At lahat ay posibleng maging dahilan ng disaster. "Sunshine, bakit may flour sa sahig?" Sigaw ni Lyra. "Picking tayo, Mommy!" Masayang sagot ni Sunshine kahit wala namang malinaw na recipe. "Silas, bakit mo binubuksan lahat ng cabinets?" Dagdag ni Stephen. "Looking for snacks!" Casual na sagot ni Silas habang nakasampa sa counter. At si Savior, tahimik na nakaupo sa mesa pero may hawak na ketchup at dahan-dahang gumuguhit sa plato. Napahawak si Lyra sa kanya noo. "Stephen!" "Yes, love?" "Your children!" "Our children!" Agad na sagot ni Stephen. Napabuntong hiningi si Lyra pero natawa rin. "Okay, fine. Our children. Our turning the kitchen into a war zone." Lumapit si Stephen sa mga bata at pumalakpak ng 2 beses. "All right, troops, stop!" Natigil ang 3 at sabay-sabay tumingin sa kanya. "Mission, clean up, now!" "Boring!" reklamo ni Sunshine. "Can we eat first?" tanong ni Silas. "Or continue art?" Dagdag ni Savior habang tinuturo ang ketchup drawing niya. Umiling si Stephen pero hindi napigilan ang ngiti. "No negotiations. Clean first, then breakfast." "Teamwork!" Biglang sigaw ni Sunshine, sabay hawak sa kamay ng 2 kapatid niya. "Teamwork!" Ulit ni Silas.
Xavier just nodded pero ngumiti. At sa hindi inaasahang paraan, nagsimula silang maglinis. Medyo magulo pa rin. Habang pinapanood sila, napasandal si Lyra sa counter. Tahimik na nakatingin sa tatlo. Ang bilis nilang lumaki. Mahinang sabi ni Lyra. Lumapit si Stephen sa likod niya. Marahang yumakap. Yeah, parang kahapon lang. Hawak ko pa sila ng sabay-sabay. Look at them. Napatingin si Lyra sa mga anak nila. Si Sunshine na naguutos. Si Silas na medyo pasaway pero sumusunod. At si Xavier na tahimik pero tumutulong. They're happy. Dagdag ni Stephen. And they know they're loved. Natahimik si Lyra pero unti-unting ngumiti. Mommy, Daddy! Tawag ni Sunshine. Done na po! Pagtingin nila, hindi man gaanong maayos ang kusina pero malinis na kaysa kanina. Wow! Sabi ni Stephen. Good job! Reward? Agad na tanong ni Silas. Napatawa si Lyra. Breakfast, that's your reward. Yay! Habang kumakain sila, puno ng ingay ang mesa. Kuwentuhan, tawanan, at kung ano-anong random na tanong mula sa tatlo. Daddy, sino mas cute sa amin? Tanong ni Sunshine. Lahat kayo. Sagot agad ni Stephen. No, choose one. Pilit ni Silas. Napatingin si Stephen kay Lyra na halatang natatawa na. That's a trap. Answer, Daddy. Seryosong sabi ni Xavier. Napailing si Stephen. Okay, pinakamakulit, Sunshine. Pinakamaingay, Silas. Pinaka? Sabay-sabay nilang tanong. Pinaka-observant, Xavier. Napangiti si Xavier, halatang proud. At pinakamahal ko? Dagdag ni Stephen. Tayong lahat? Sabi ni Sunshine. Tumango si Stephen. Exactly. Biglang yumakap ang tatlo sa kanya. Halos matumba siya sa upuan. Hey, easy! Natatawang sabi ni Stephen. Pinanood sila ni Lyra. Tahimik lang pero puno ng emosyon ang mga mata. At habang pinagmamasdan niya ang asawa at mga anak niya, napangiti siya. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Dahil sa wakas, nahanap na rin niya ang lugar kung saan siya tunay na masaya. Tahimik na unti-unting bumalot ang kusina matapos ang ingay at tawanan ng almusal. Nasa sala ng tatlong bata, abala sa sariling mundo. Si Sunshine na may hawak na coloring book, si Silas na patuloy sa paglaro ng toy cars, at si Xavier na tahimik lang na nagmamasid habang may hawak na libro na parang iniintindi niya kahit bata pa. Sa kusina, naiwan sina Lyra at Stephen. Nagkatinginan sila. Lumapit si Stephen. Hinawakan niyang kamay ni Lyra. Basang-basa pa yon dahil sa paghuhugas, pero hindi siya nag-atubili. Stephen, Salamat. Napahinto ang kamay ni Stephen. Dahan-dahan siya lumingon. For what? Tanong ni Stephen na medyo nagtataka. Ngumiti si Lyra. Sa lahat. Napailing si Stephen. Pero hindi niya napigilan ng maliit na ngiti. Sa pananatili mo sa akin. Sa hindi pagsuko. Natahimik si Stephen. Binalik niya ang espongha sa lababo. Hinugasan ang kamay niya sa katuluyang humarap kay Lyra. Lyra. Alam ko, hindi ako naging madali. Tuloy ni Lyra, medyo nanginginig ang boses. Alam ko nasaktan kita. Maraming beses. Hindi lang isang beses. Hindi lang dalawa. Mahinang sabi ni Stephen, lumapit pa lalo. Pero nandyan ka pa rin. Dagdag ni Lyra, napapikit sandali. Hindi mo ko iniwan. Kahit may dahilan ka, kahit may choice ka. Huminga siya ng malalim. At dahil doon, natutunan ko magtiwala. Natutunan ko magmahal ulit. Tahimik si Stephen, hindi siya sumingit. Hinayaan lang niya magsalita si Lyra. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, takot pa rin ako. Bulong ni Lyra. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, marahang inangat ni Stephen ang kamay niya at hinawakan ang pisngi ni Lyra. Alam mo, hindi ko ginawa yun para suklian mo ko. Napatingin si Lyra sa kanya. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Simple lang. Dagdag ni Stephen. Pero hindi lahat kayang gawin yun. Sagot ni Lyra. Ngumiti si Stephen.
Hindi rin lahat katulad mo. Strong ka, Lyra. Kahit hindi mo nakikita. Kahit minsan iniisip mo na mahina ka. Hindi totoo yun. Napabuntong hininga si Lyra, parang hindi pa rin kumbinsido. Tinanggap mo ulit ako. Dugtong ni Stephen. After everything, hindi madaling gawin yun. Mas mahirap pa nga yun kaysa sa paghintay ko. Natahimik si Lyra. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Pantay lang tayo. Mahinang sabi ni Stephen. Pareho tayo lumaban para dito. Agad niyakap ni Lyra si Stephen. Happy anniversary. Sagot ni Lyra. 8 years. Dagdag ni Stephen. Pero parang gusto ko pa ng forever. Napangiti si Lyra. Napapikit habang yakap siya ng asawa niya. Pagkalipas ng ilang segundo, bahagyang umangat ang ulo ni Lyra at tumingin kay Stephen. Salamat sa pagpili sa akin araw-araw. Hindi na sumagot si Stephen. Sa halip, yumuko siya't marang hinalikan si Lyra. Isang halik na puno ng taon ng paghihintay, paghilom at pagmamahal. Paglayo nila, nakangiti na si Lyra. Sa huli, hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal sa laki ng selebrasyon, kundi sa lalim ng pinagsamahan. Sina Lyra at Stephen ay patunay ng pag-ibig ay hindi perpekto. Ito'y nasusubok, nasasaktan, at minsan ay muntik nang mawala. Ngunit kapag pinili mong manatili, umunawa at magpatawad, doon ito mas lalong tumitibay. Sa bawat taon na lumilipas, mas nagiging malinaw ng kanilang pagmamahalan ay hindi lang para sa isa't isa, kundi para rin sa pamilyang binuo nila. Ang pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay pinipili araw-araw. Hindi sapat ang kilig o saya. Kailangan din ng tiyaga, pagpapatawad at pag-unawa. Ipinapakita ng kwento ni Lyra at Stephen na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan, may pag-asa pa ring muling maghilom at magsimula. Mahalaga ang komunikasyon at ang kakayang tanggapin ang pagkakamali ng isa't isa. Sa huli, ang tunay na relasyon ay hindi yung walang problema, kundi yung pinipiling ayusin ang lahat ng magkasama. Dahil ang totoong pagmamahal ay hindi sumusuko. Ito ay lumalaban, lumalago at nananatili sa kabila ng lahat. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!